I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beshwa. Ayan, mayroon tayong upload videos update. Itong video na ito, itong balita na ito, itong June 4 lang mga kababayan. Ito na nakaraan lang, no? Karaang buwan. So, bago lang ito. Ngayon, ito nakahilera kasi mga video ko. Medyo nalilate yung iba. Pero ganun pa man, hindi ko sana i-upload ito. Pero dahil sa nakikita ko yung mga nagbabas, di ba? Yung mga nagbabas kay Pangulong Marcos Jr., sinasabi gumagamit na bawal na gamot. Pero kung tutuusin nyo, no? Kung nakikita nyo yung ibang upload ko, mismo yung puon nila umamin na gumagamit talaga ng bawal na gamot, mga bes. O, di ba? Sabi nga ng lola ko, yung mga taong nagbibintang, gawain po nila yan. Tama yun. Si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman, mga besa, kung paano nila siniraan, no? Para gusto ng mga ito makuha ang simpatya ng mamamayang Pilipino, which is hindi naman. Kasi lagi natin tandaan, dekada na siniraan ng mga Marcoses mas matindi pa nga mga kababayan pero nagtagumpay ba sila? Napakulong? Hindi kasi kakampi ng mga Marcoses ang katotohanan. So dahil dito, sinasabi nila sa social media, bangag, gumagamit ng bawal na gamot, kung ano-ano, minsan maiisip natin, perfect, di ba? Perfect, malinis ang puon nila. Kung makapagbintang sila, akala mo naman malinis yung puon nila. So, dahil dito, mga bes, itong sabi nila, yan sa Davao, malinis, wala ng mga illegal na gawain, katulad ng bawal na gamot, di kayo naloka. Sabi ni dating Colonel Asierto, no? Tawag dito Eduardo Asierto, no? Dating police colonel, ika nga, no? Na sinasabi niya protector si Digong, si Bato, tsaka si Go ng illegal na alam niyo na, illegal na droga. Di ba? So, dahil dito mga bes, masasabi natin, bakit kaya nagbibintang sila, samantalang darating ang araw, mabibisto din yung mga ibang nangyayari na hindi maganda sa lugar nila. Tulad nito, mga kababayan, sinabi ni Congressman Barbers, sabi ito, courtesy po ng Impact Leadership ito, no? So, dahil sa mga tao na nagsabing bangag ang Pangulo, kayo na pong bahalang humusga dito, mga kababayan. Sabi po dito mga besa ng Impact Leadership. Oh my goodness, mga beswa. Di ba? Anong sinabi? Ayan, nung June 3 pa ito, guys, kailan lang, no? Sabi po dito, guys, 37 Davao City government employees test positive for drugs. Di kayo naloka. Akala ko ba malinis ang lugar ninyo? Yung mga dilis dyan. Kung makapaghusga kayo or makapanira or pagbintang sa Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman ito. Dyan sa lugar nyo ito Sino ba mayor? Si Mayor Tato. Ang sabi po dito mga bes, House Committee on Dangerous Drugs Chairperson and si Surigao del Norte, 2nd District Representative S. Berbers, laments reports that 37 person from Davao City's Public Safety and Security Office tested positive for using illegal drugs. So, biro mo, saan nagtatrabaho? Mismo sa Davao City employees. Saan kayo makakitang ganitong klaseng mga empleyado? Ibig sabihin, lahat sila bangag. Di ba? Bangag sila, ibig sabihin hindi alam ng mayor nila na itong mga empleyado niya bangag. Di kayo naloka. Dapat ito sa mga empleyado ng guys, sa mga LGUs, dapat ito may kumbaga titingnan ang kanilang mga life check, ika nga, na kung positive ba sila or negative, di ba? Di magtataka kayo, nakakasyak ng ganito. 37? Halos mga empleyado niya na ganito.
positibo sa bawal na gamot, hindi kayo naloka. O ano ibig sabihin yan? Sabi nga ng mga, mamaya basahin natin mga nagko-komenta. O, ito O, see? Sabi po ni Congressman Barbers, mga bes, even Davao City, where the number one enemy of illegal drugs resides, was not spared. Oh, my goodness. Agoy, pagtay tayo ni dong baste na unsa man imong lugar dong. This shows us that the problem is indeed serious and the solution is not a walk into the park. We have to take a whole of the nation approach and everyone's help. Encourage this bold display of arrogance by this drug syndicate is indicates of their mystic confidence that they can bribe their way in out of our system. Sabi ni Representative S. Barbers. Biro nyo yun, mga kababayan. Hindi ba alam ni Mayor ito? Mga empleyado niya, positibo sa bawal na gamot. Hindi kayo naloka. Ano nangyari? Kumbaga, ibig sabihin, itong mga empleyado na ito, talagang, mayroon talagang pinagkukuhanan ito. Mayroon pinagbibilhan. Yan ang dapat imbestigahin. No, mga beswa? Tapos, kung makapagsalita ito si Basti sa Pangulong Marcos Jr., ang kanyang ama, wagas. No, sabi ni Digong, mayroon tayong presidente na drug addict. Oh, di kayo naloka. Ganun si Digong, samantalang hindi niya nakikita yung sarili niya na siya na mismo ang nag-amin na gumagamit siya ng marijuana. Oh, see, to make him wake up, ika nga, dahil hektik daw yung kanyang schedule that time. Pero mo, in front of so many people, sinabi niya yan. Oh, see, walang manghuhuli sa kanya dahil naka-immunity sa that time because he is the president of the Philippines. Pero nyo mga bes, kung makapagbintang kay Pangulong Marcos Jr., wagas. Parang ang dating niya malinis ito si Digong, which is hindi naman. Oh, 'di ba? Tapos nung last election, tumakbo si Pangulong Marcos Jr., binanatan si Pangulo, si PBBM, mga kababayan, kasi weak daw siya, addict. Noon pa yan bago mag-eleksyon. Nangangampanya pa si Pangulong Marcos Jr. that time Talagang binira niya ng binira. So, dahil dyan sa ginawa ni Digong, ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr., kasama niya pa dati si Atty. Vic Rodriguez. Di nagpa-drug test siya, mga kababayan, sa Sintlok ba? Social, talaga. Medyo high-tech ang ginagamit nila dyan sa Sintlok, mga bes. So, after a days, kinaumagahan yan, lumabas kaagad ang resulta. Ina-interview ni Katunying mismo si Pangulong Marcos Jr. that time. Siyempre, natural negative. Alangan naman na may hukus-hukus doon. Siyempre hindi. See? So, ibig sabihin, clear ang Pangulo. Yan ang hirap sa atin Kahit sabihin mo lumabas ang resulta, pipilitin mo pa na addict yung tao, which is hindi naman. 'Di ba? Ngayon, hinahamon niya magpakuha ng dugo para malaman kung negative o positive. Sabi ni Digong, do you think gagawin ni Pangulong Marcos Jr.? Siyempre hindi. 'Di ba? Pag ginawa niya 'yon, so ibig sabihin sumusunod na lang siya sa utos ni Digong. Siyempre, insulto 'yun. Parang masisira ang credibility niya bilang pangulo. So sunod-sunod ka sa isang taong paiba-iba ang sinasabi. Ngayon sasabihin niya, adik, kinabukasan babawiin niya na naman. 'Di ba? Hindi mo pwede dadaan sa joke-joke 'yun. Ganyan ang style ni Digong paiba yung inisip, pero matinong isip niyan. Kunwari lang yan see? So hindi na kailangan. So sa tingin niyo susunod si Pangulong Marcos Jr.? Ano ka? At sino ka naman magmamando? Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang masusunod. At alam ng tao, clear ang kanyang dugo. Hindi naman basta-basta magtatakbo ng pagkapangulo yan kung may sabit ang dugo niya. Kayo naman, common sense naman, mga kababayan. Kung makapagbatikos kayo, tingnan nyo yung puon nyo. 'Di ba? Bangag ang niya, mga empleyado niya, 37. Di kayo naloka.
O, sasabihin nyo ngayon, hindi totoo yun. Ano hindi totoo? Ano ito, nag-viral ito, mga kababayan, all over the social media. And of course, the mainstream media. Ito, sabi ng mga nagko-comment. Tingnan nga natin. Ang sabi dyan, guys, I hate drugs, 3 to 6 months. Yan ang pangako ni Digong noon nung nangampanya siya, 2016. 3 to 6 months na mawawala ang droga. Ayun, pangako niya yun, guys, ha. Tanggalin niya lahat. Pero wag kayo. Lalong lumala ang droga that time. Kasi, sabi nga ni Police Colonel Asierto, protector siya. Di kinaloka. Ito, Davao City of Highs. Biro nyo yan, guys. Ito pa, haha, tanda, saan ka na? Di ba? Ay, naloka ako, mga kababayan. Matalik na kaibigan ng pamilya nila ang mga inchik, kasusyo sa negosyo. Ang bagsakan kaya hindi maubos-ubos. Suspension or immediate termination na. Swerte nyo. Hindi dilaw nakaupo sa Malacanang. Kung nagkataon, wala. Terminated na ito si Baste. Napakabait ang Pangulong Marcos Jr. kasi dinadaan niya sa proseso po yan. Di ba? Proseso, batas ang sinusunod ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang meron. Bidyong bangag. Hindi ka. Number 1 anyway daw, baka number 1 supplier sa Pinas, di kayo naloka. Ito pa. Tama si Marojas. Agay. Kasi may nasabi si Mar that time na ang Davao is, hindi nakakagulat. Yan. Kaya pala, safe na safe ang Davao City. Lakas ng amats niya, sabi, galing ng sleight of mouth. Kunwari na awa pero swak na swaks ang tirada, di ba? Kaya nga sabi ko, bago kayo pumuna sa isang tao, tingnan nyo muna yung sarili nyo kung malinis kayo, di ba? Tingnan mo naman yung mayor, huwag mong subukan, agay, kwento, barbero, masarap din ang buhay sa Davao kumpara sa sinabi nyo. Hintayin nyo pa ang taong bayan magdesisyon, yung iilan lang naman, agay. Ito, City Hall ng Davao, maraming adik, agay, paktay-tay. Ang galing ni Basti, nasa tungkil lang pala ang kanyang ilong. Ang mga adik, hihihi, magtataka ka pa ba? Home of the Lord of Drug Lords. Naloka ako, guys, yung mga nagkukomento. Ito pa, how can the Duterte claims to clean the country if they cannot even clear their own backyard? Exactly. Di ba sabi ko, guys, bago kayo pumuna sa ibang tao, ika nga, bago nyo tingnan ang muta ng ibang tao, titingnan nyo muna yung gabundok ng muta ng puon nyo. See? Starring pa si Barack Obama dito, guys. Dapat mag-fact check. Ayan, muna bago mag-release ng news. Ayan nga Hindi naman basta-basta mag-release ng news kung hindi na-i-check yan. Ikaw naman, Ngayon nyo ba na-realize na tama si Marojas? Dating DILG kasi yun, Well, I think may alam siya. Hindi mawala ang droga sa Pilipinas hanggat hindi nahuhuli, nakukulong ang mga drug lord at protector. Di sabihin mo kay Mang Kanor, addictus ang mayor. Addictus number 1 enemy. Isip-isip pag nag-iisip. Yan, tatanga-tangahan is the key. Kunwari nagulat, kunwari di niya alam. Siyempre, pag gumawa ka ng kalukuhan, aaminin mo ba? Ganun Pag nahuli, siyempre, to do din na yan. Kababayan, anong kapalagayan nyo? hindi kayo mapalagayan, Well, anyway, kasi, kaya ko in-upload dito, dahil, bukod pa sa pagpapakalat nila ng fake video, di ba? Tapos pang nagko-comment sila, puro bangag-bagag. 'Di ba? Nakikita nyo ang Pangulo pero hindi nyo nakikita yung lugar nyo. My goodness. 37 yan positibo sa bawal na gamot. Di wow. So yun, guys. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.